bansa. Malayo sa pamilya, nagtitiis sa lungkot at araw-araw na nagpapakapagod para lamang masiguro may ipapadala sa Pilipinas. Pero sa kabila ng lahat ng ito, maraming OFW ang nauuwi sa walang-walang ipon, walang negosyo at minsan ay baon pa sa utang. Bakit? Dahil hindi sapat ang magtrabaho lang. Kailangan matutong mag-ipon, magplano, maging matalino sa paghawak ng pera. Kung isa kang OFW na gusto talagang umasenso at makabalik sa Pilipinas na may naipundar, basahin mo ito. Narito ang 7 paraan para hindi masayang ang perang pinaghihirapan mo sa ibang bansa. Una, gumawa ng budget at sundin ito. Alamin kung magkano ang kinikita at planuhin kung saan mapupunta ang bawat sentimong pangpadala, ipon, gastusin at iba pa. Mahalaga ang disiplina sa pagsunod sa budget. Pangalawa, magpadala ng tama at sapat lang minsan. Nasasayang ang pera dahil sobra ang padala. Magtakda ng regular na allowance para sa pamilya at ituro rin sa kanila ang tamang paghawak ng pera. Pangatlo, mag-ipon para sa emergency. Maglaan ng emergency fund na katumbas ng 3 to 6 na buwang gastusin. Hindi mo kailangang umutang agad kung may hindi inaasahang pangyayari. Pang-apat, iwasan ang luho at padalos-dalos na gastos. Piliin lang ang mga kailangan talaga. Hindi kailangan laging may bagong gadget, bag o sapatos. I-prioritize ang future kaysa panandali ang saya. Pang-5, mag-invest ng matalino. Aralin muna ang investment bago sumabak. Iwasan ang get-rich-quick scheme o scam. Pang-6, magplano para sa pagbabalik sa Pilipinas. Hindi habang buhay ay OFW. Mag-ipon at magplano kung paano kakikita sa bansa kapag nag-full good ka na. Negosyo, passive income o retirement plan. Pang-7, mag-aral tungkol sa financial literacy. Magbasa, makinig sa podcast o umattend ng seminars. Mas marami kang alam, mas magiging matalino ka sa paghawak ng pera. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para masabing naging matagumpay kang OFW. Ang tunay na tagumpay ay yung makakauwi ka na may ipon, may kabuhayan at may dignidad dahil pinangalagaan mo ang perang pinaghirapan mo. Gamitin mo ang pagkakataon ngayon para magplano, mag-ipon at mag-invest. Sa huli, ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa mga desisyon mo ngayon.